Ito sa amin kasi si Ormeco talagang napaka-consistent niya sa pagdating sa pag-brown out. So unahin natin itong electric fan. So dito guys, meron siyang 55% na battery na lang yung remaining. So insert natin dito. So ayan, gumagana siya. So dito idol. So for today's video, so ayan at mag-unboxing naman tayo nitong portable power station. So ito guys ay nabili ko sa TikTok ng worth 3,100. So dito guys ay sa amin sa Oriental Mindoro dito sa Pola talagang sobrang limit ng brownout especially sa gabi. So kawawa yung mga bata, sobrang init pa naman dito sa bahay. So ngayon guys ay napaisip ako ng paraan kung paano mapapagana yung electric pa namin. So nag-search ako sa YouTube and then sa Google and then nakakita ako nitong mga portable power station and then nag-check na lang ako yung magandang specs and then yung affordable na budget and then nakapili na ako. Then ito yung na-order ko itong Koi portable power station. So ngayon guys ay i-unboxing na natin nang makita natin and then matest din natin kung okay nga ba itong si Koi portable power station. Ito guys, maganda tong portable power station na to lalo na kung wala naman kayong solar panel. So ito yung pwedeng gawin nating substitute sa kanya. So ito palang portable power station ito guys ay meron din siyang sinamahan natin na siya ng order ng solar panel para pwede natin siyang i-charge sa araw. So ayan, start na natin i-unbox to. So ganito lang siya kalaki guys, yung pinakang box niya. And then open na natin. Ayan. So sa box niya ito guys. Ito yung kanyang portable power station na nakabox pa rin. And then, ito yung solar panel. Ayan. So, pwede natin siyang i-charge sa araw. Ayan. Then, ito naman, open natin yung pinakang portable power station natin. So dito meron siyang kasamang manual. Yan, Chinese. Then sa harap, English. Yan. Then ito yung pinakang charger na. So pwede natin siyang i-charge sa kuryente. And then ito, ganito lang siya kalaki guys, yung portable power station. So medyo maliit siya kung ikukumpara natin sa picture. Kasi sa picture medyo malaki. Pero ganito lang siya kalaki. And then, hindi naman siya ganun kabigat. So, kaya nga tinawag na portable. So, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Ayan. So, sa loob ng box, ito. Empty na siya. So, pag-usapan naman natin yung specs nitong si Koi Portable Power Station. Kung bakit ko nga ba siya binili. So, yung specs nito guys is meron siyang battery powered na 200 watts. And then, meron din siyang battery capacity na 78,800 mAh. And then, sa output naman guys, meron siyang 5 volts, 2.4 ampere. And then, meron, yung bigat niya guys is nasa 3.8 kg lang. So, napakagaan talaga. And then, sa charging naman niya guys, meron siya, pwede siya dito sa ating charger sa kuryente, and then pwede rin siyang i-charge sa ating solar panel. So meron siyang dalawang option. So napakaganda nitong Koi Portable Power Station. Itong Koi Portable Power Station, so dito sa pinakang cover niya, metal yung kanilang ginamit. So makikita nyo, ayan. And then dito meron ditong mga butas para releasean ng hangin or at least hindi mag-overheat yung itong si Koi Portable Power Station. So dito sa pinakang harap, makikita nyo guys, meron siyang dalawang switch. So ito yung switch para sa 220 volts sa AC natin. So dito pwede nyo i-connect yung electric fan, laptop, pwede rin yung TV. And then kung gusto nyo naman guys na mag-charge ng cellphone and then yung power bank, so pwede siya dito sa pinakang USB.
So, i-on nyo lang yung 12 volts and then dito, makikita nyo rin dito yung battery percentage. So, meron siya ditong pinakang screen and then dalawang USB port. And then dito guys, kapag in-on nyo yung 220 volts na switch, umiilaw itong color green. So, kapag meron namang error or merong something wrong sa ating portable power station, so iilaw naman yung red color. And then meron din siya ditong output na DC na 12 volts. So kabilaan siya na output na 12 volts. Ito sa kanyang solar module naka-indicate lang 10 watts, maximum power voltage is 14 volts and then maximum power current is 0.71 ampere. And then open circuit voltage is 16.5 volts and then short circuit current is 0.79 ampere. So ito yung ating solar panel guys. Ayan. So, andito ako ngayon sa terrace namin para i-test natin itong solar panel kung gumagana. So, kung makikita nyo sa likod ko, kakaulan pa lang. So, medyo makulimlim pa yung langit. And then, ito yung ating solar panel. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, dito pala guys sa ating solar panel, wala siyang bracket na kasama. So, ganito lang talaga yung solar panel na pinadala. So, napag-compare ko lang siya. Meron kasi ako dito sa amin na isang solar panel na may bracket. Ayan, meron siyang kasama. Pero dito sa Koi Portable Power Station na panel, wala siyang kasama. So, i-try natin kung gagana ba ito yung solar panel natin kapag i-charge na natin. So, kapag i-charge guys, dito lang siya. So, sa pinakang likuran, i-insert nyo lang ito, yung port niya. Ayan. So, dito guys, ayan, baliktarin natin. So, dito, para malaman natin kung nag-charge nga ba, i-on lang natin itong 12 volts na switch. So, kung makikita nyo guys, gumagalaw na yung ating pinakang screen. So, ayan. So, ibig sabihin guys, nagta-charge na siya. So, ngayon guys, ay i-try naman natin siya sa kuryente kung gumagana nga ba itong ating charger na kasama. So, dito guys, meron siyang green color. So, indicator niyan, it's either full charge or sira yung charger or hindi nagcha-charge yung ating portable power station. So, i-insert na natin. So, ayan guys, kung makikita nyo, nag-red na siya. And then dito, makikita nyo rin sa pinakang screen niya, ayan, gumagana. So, ibig sabihin yan, kapag nagra-run itong screen na to, ibig sabihin, nagcha-charge na siya. Ngayon guys, ay excited akong pagganahin itong ating electric fan. And then meron din ako dito rechargeable na electric fan. Ita-try natin kung mag-charge siya. And then meron din ako dito isang cellphone para i-charge din natin. So unahin natin itong electric fan. So dito guys, meron siyang 55% na battery na lang yung remaining. So insert natin dito. So ayan, gumagana siya. So dito guys, naka number 3 na yung ating electric fan. Ayan. So, kung makikita nyo guys, from 52%, ayan, naging 47 na lang yung battery charge niya. And then, itry natin itong isa pa, itong rechargeable fan kung gumagana sa USB. Ayan. So, ayan guys, kung makikita nyo, nagcha-charge din. So, nabawasan siya ng 46 na lang. So, dati 47. So, 1 volt yung nabawas. So, pero gumagana naman, nag-charge siya. So, kulay red yung charge indicator niya. And then, itry din natin itong cellphone. Isabay na rin natin kung mag-charge nga ba siya ulit. Ayan. So, ayun. Yan guys, gumagana rin. So, kung makikita nyo, nag-charge pa rin. And then, ayan, nabawasan pa rin siya ng 1%. So, naging 45% na lang yung ating portable power station. Pero gumagana. So, kung makikita nyo guys, ayan, working. So, malamig na guys. So, hindi na ako problema sa brownout nito. So, regarding pala dito sa mga nawala. So, dito sa pinakang likuran is Chinese. Pero dito sa kabila naman, meron siyang translation ng English. Pero yun nga lang guys, dito meron siyang mga details na hindi gaanong na nakasulat. So, dapat dito meron siya kung ilang oras ma-full charge kapag sa solar panel or ilang oras ma-full charge kapag dito sa charger. And then, ilang oras din siya bago malobat. So, yun, marami siyang details dito na sa tingin ko walang nakasulat dito sa pinaka-manual. So, yun yung ating i-review dito sa ating Koi Portable Power Station.
Okay, so hanggang dyan lang muna yung may share ko sa inyong informations about dito kay Koy Portable Power Station. So sa mga susunod guys, itatry nating ibigyan kayo ng full details ng informations and then reviews na rin dito kay Koy Portable Power Station. So sa ngayon guys ay i-charge ko muna siya dito sa ating solar panel para makatipid naman tayo sa kuryente. At the same time, dito sa amin kasi si Ormeco talagang napaka-consistent niya sa pagdating sa pag-brownout. Kaya talagang bago maggabi, i-charge ko na tong si Koy Portable Power Station para just in case na mamaya mag-brownout na naman, magagamit na natin yung ating electric fan and then makakapag-charge na rin tayo ng cellphone and then yung ating wifi. So yun. So maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at sa panonood sa aking YouTube channel.